naman po ang kinagigiliwan at kinababaliwang show, ang PGTV. Kasalukuyan po tayong nasa Studio 1A Network sa loob ng Pedro Guevara Memorial National High School upang makapanayam ang ilang estudyante tungkol sa paggamit natin ng wikang Ingles at wikang Tagalog sa ating pang-araw-araw na pakikipagkomunikasyon. Narito po sila Lane Pakurib upang sagutin ang unang katanungan. Lane, sa iyong palagay, kapag ang isang tao ay marunong mag-Ingles, tataas ba ang kanyang antas sa lipunan at bakit? Sa palagay ko po ay opo. Dahil mas nagiging mataas ang tingin ng ibang tao sa taong may kasanayan sa paggamit ng wikang Ingles. Ayun lamang po at maraming salamat. Ang ikalawa naman po nating makakapanayam ay si Aaron Sandoval. Aaron, ayon sa kasaysayan, anong bansa ang may mas epektibong pananakop? Amerika ba o Espanya? Sa tingin ko po Amerika kasi po ang ginawa lang po ng Espanya sa atin sa daang taon wala po kundi paghihirap. Samantalang ang Amerika, tinulungan po nila tayong umunlad at umangat ang ekonomiya. Ayun lang po at maraming salamat. Ngayon naman po ay pipili ako ng isa sa mga audience upang sagutin ang huling katanungan. Ikaw ang napili ko. Bago mo sagutin ang huling katanungan, maaari ka bang magpakilala? Ako po si Justin Daniel H. Trason. Justin, ang sagot ni Aaron, ang may mas mataas na antas ng pananakop ay ang Amerika. Ang tanong, ano-ano ang mga ginawa nilang hakbang upang masakop ang bansang Pilipinas? Una po ay nagpanggap sila bilang mga kaibigan natin at tinulungan tayo sa mga Espanyol upang makuha ang ating mga tiwala. Ngunit unti-unti na po nilang sinasakop ang ating bansa. Lamang po. Maraming salamat po sa tatlo nating nakapanayam. Muli, magandang araw. Magbabalik ang PGTV. Yung feeling na, kakakain mo lang tapos gutom ka kaagad. Nakakainis naman. Uy! Cheesecake! Mabilis po. Sarap! Ako'y isang Pinoy, may puso cheesecake. Pinoy na isinilang sa aking bansa. Ako'y hindi sanay, bigawang yaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Ako'y isang Pinoy, may pusong cheesecake. Pinoy na isinilang sa aking bansa. Ako'y hindi sanay, bigawang yaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Cheesecake na ang bayan!
Filipino. English. Filipino. English. Filipino. English. Filipino. English. Tama na. Pwede naman natin itong gamitin as both English at Tagalog. Pero kailangan limitahan natin ang Ingles dahil may sarili tayong wikang Tagalog, hindi ba? Bakit ba ganun? Mas gusto pa nilang gamitin ng Webster Dictionary kaysa Tagalog Dictionary. Pwede naman ako, kasi ako ang wika nila. Because it's all formal. We should use English because it is a universal language. Hindi, dapat Tagalog ang gamitin. English! Tagalog dapat, kasi nasa Pilipinas tayo. English! Sinabi ng Tagalog eh. So what? Wait a moment. Kailangan gamitin natin ito pareho. But we should limit. Gamitin lang natin ang English if needed. Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang inyong paboritong programa sa hapon, ang Debate ng Talino 2012 edition. Nandito din po si Abby Pramista, ang ating bouncer. Ang paksa po natin ay, dapat bang alisin ng Ingles bilang official language? May mga patakaran po tayo nilatag bago isagawa ang debate ito. Una, magkakaroon po ng 7 minuto ang bawat panig para ipaliwanag ang kanilang mga pananaw tungkol sa issue. Magkakaroon po tayo ng isang taong ibon para malaman kung sino ang mauuna. Pangalawa, pagkatapos ng isang panig, ay magtatanong ang kabilang panig sa habang 2 minuto. Pangatlo, merong 5 minuto ang bawat panig para sagutin ang mga tanong. Pang-apat, sa huli, ay magbibigay ng 2 minuto ang bawat panig para sa final na pananaw. Panlima, ang hahawak po ng timer ay Newton. Dito po sa sang-ayon ay ang leader ay si Trisha, sumunod si Regent at si Sophia. Sa kabilang panig naman ay si Jensen, Dean at Jellison. Alvin, Yun po, atin ang sisimulan ng debate. Pedro, panig mamili kayo. Tao o ibon? Tao. Tao. Ngayon, binibigyan ko ng 7 minuto ang panig nila Dinalano upang ipahayag ang kanilang punto. 7 minutes, timer starts now. Unang-una, magandang araw. Marahil alam na ng bawat isa ng lahat ng andito ang dahilan ng pagparito nating lahat. Ito ay tungkol sa isang issue na matagal na pinag-usapan ng isang ordinaryong mag-aaral, empleyado, maging mga tambay at ilang politiko. Ito ay ang usapin sa ating wika o sa mga tuwid ang pag-aalis sa Ingles bilang official language. Kung tutuusin, mahirap at hindi madali ang paksang ito dahil tinatalakay natin ang isang bagay na kung saan pumapailalim ang national interest. Alam naman siguro natin pag sinabing official ay nalalaman ng lahat ng tao ang isang bagay na official. Kung kaya't hindi na ako magpapaluloy-luloy. Sa usaping ito ay hindi kami sumasang-ayon na alisin ang Ingles bilang official language. May 3 bagay kami ipapahayag kung bakit hindi dapat ito alisin. Una, ang Pilipinas ay isang socio-ekonomikong bansa. Ang ibig sabihin nito, marami tayo ugnayan sa ilabas ng bansa kung saan ekonomiya ang pinag-uusapan. Batid naman natin lahat na ang ekonomiya ang isa sa pinaka-importanting salik pagdating sa kulungan ng isang bansa. Eh may kita naman natin na gusto nating umulan. Alangan naman kausapin natin o makipag-ugnayan tayo sa mga negosyanteng Amerikano, Australiano o kung sino mang mga ngalakal ng taga-Pasipiko na ang gamit ng ating wika ay Tagalog. Patukan, hindi maaari iyon. Baka imbis na pumayag silang mag-invest sa ating bansa, ay baka layasan o layuan nila tayo dahil sa hindi nila maintindihan ng lingwahe na ating ginagamit sa pakikipag-ugnayan sa kanila. Ikalawang punto, ang Pilipinas ay isa sa may pinakamaraming overseas workers sa mundo. At alam naman natin ang universal language at ang buong mundo ay nakakaintindi nito. Kaya alangan naman na pagpadala tayo ng mga profesional
o mga magagaling na manggagawa na ang nalalaman lamang wika ay Tagalog. Kaya sa ikalawang pagkakataon ay hindi pa rin maaaring alisin ito. Ikatlo, maaari tayong marami tayong mga gadgets o appliances na gawa ng banyaga. At alam naman natin siguro na may mga manual ito na nasa wikang Hapon at Ingles lamang. Walang Tagalog, di ba? Sige, bibigyan ko kayo ng pagsubok. Maghanap kayo ng manual na gawang banyaga ngunit may Filipino o Tagalog translation ang manual. So uli, hindi natin maikukumpara ang Pilipinas sa Japan o China na umunlad gamit ang sariling wika. Dahil simula sa pool ay maunlad na sila. At sa kasalukuyang panahon, ang lahat naman ng bansa na ngayon pa lamang o nasa alagitnaan pa lamang ng pag-unlad ay nangangailangan ng suporta ng ibang mayayamang bansa at hindi sapat ang sumalalay sa sariling wika. Hindi ko sinasabi na natin dapat mahalin o tangkilikin ang ating sariling wika. Ang gusto ko lamang ipabatid ay hindi maaaring mawala ang Ingles sa isang bansa katulad ng Pilipinas. Hindi nakakasagaba ng Ingles sa Pilipino o sa Pilipinas. Kundi nakakatulong pa ito sa ating bansa. Yun lamang at maraming salamat. Ngayon, binibigyan ko ng 7 minuto ng panig translation Nina upang pahayagan ang nilang Dapat nang tanggalin bilang official language ang Ingles. Sinasabi ng iba na mahalaga ang Ingles para sa buong mundo. Alam naman natin na iba-iba ang wika na ginagamit ng iba't ibang bansa. Kahit ba ang mga Amerikano ay ang pinakamakapangyarihang bansa noon, ay hindi ibig sabihin na dapat na ang wika nila ang manguna at gawing opisyal na lengguwahe. Kaya nga tayo may sariling lengguwahe para ito ang ating mas gamitin kaysa sa Ingles. Tsaka hindi pa tumuunlad din naman tayo ng gamit ang sariling wika? Alam din naman natin ang mga kasibihan tungkol sa paggamit at pagmamahal sa sariling wika tulad ng kasibihan ni Jose Rizal at iba pa. Bakit nga ba kailangan ng opisyal na lengguwahe tulad ng Ingles para tayo ay makapagkalakalan at mapabilis ang pakikipag-ugnayan? Sabi ng iba dahil ang Ingles na ang nakasanayang opisyal na lengguwahe at mas madali ang ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa gamit ang wikang Ingles o iba pang wika. Ngunit hindi lahat ng tao sa buong mundo ay hindi gaanong magaling sa Ingles. Napipilitan lamang silang aralin ito. Pero hindi ba't mas maganda kung aaralin natin ang iilang mga salitang kailangan natin sa bansang gusto natin magkaroon ng ugnayan? Sabihin na nating mahirap gawin o parang imposible itong mangyayari dahil magulo lamang ang sitwasyon. Dahil nga sa anuman tayo pumunta o kaya anuman ang ating basahin, pati na rin sa internet, ay puro mayroong Ingles. Ngunit kapag ginamit natin ang talino ng bawat tao mula sa iba't ibang bansa, ay posibleng may katuparan ito nang walang lengguwaheng kailangang sundin. At hindi ba dapat na ang bansang gusto nating makipagkalakalan ang kailangang mag-adjust at gamitin ang wikang nais nilang magkaroon ng ugnayan nang sa gayon ay mas ma-appreciate ito ng iba't ibang bansa. Dapat ay higit nating pagtuunan ng pansin ang ating sariling wika sapagkat kung ito ay hindi pahalagahan, ay maaari itong malimot, maglaho at o maluma. Sabi nga nila, ang Ingles daw ang susi sa pang-ekonomiya, pero bakit ang bansang Thailand di sila marunong at iba pa ang bigkas nila sa Ingles? Pero kahit ganun, ay patuloy pa rin ang pag-angat ng kanilang ekonomiya. Yun lamang po at maraming salamat. Matapos may pahayag ng 2 panig ang kanilang punto, aking binibigyan ng 2 minuto, panig na din Alano, upang magtanong sa kabilang panig. May dalawa lang kaming tanong na nais ibigay sa kanila. Una, sinabi nila na ang Amerikano ay ba't daw Ingles ang ginagamit na wika ng Amerikano. Tanong lang namin dito, di ba gusto natin ang umunlad? Sino bang wala? Sila din naman wala. Sana ang gaganda na ng mga eskwelahan, lahat ganda na. Ang tanong ko, bakit hindi tayo natin gamitin ng Ingles? Dahil yun nga, di ba, ang nakakapagpasigla o nakakapagpaunlad ng ating ekonomiya.
bakit hindi kailangan gamitin. Pangalawa, bakit hindi umuunlad ang Pilipinas dahil ang gamit natin ay wikang Ingles. Mali yun. Dahil sinabi ko na nga sa una kong tanong, o pati dito na sa mismong article na binasa ko, sa defense ng binasa ko, na umuunlad ang Pilipinas dahil sa Ingles. Yun ang naiintindihan ng lahat ng bansa at yun ang universal language. Kaya inuulit ko, bakit bakit hindi Ingles ang gamitin sa pagkipagkalakalan, sa pagkomunikasyon? At pangalawa, bakit sinasabi nyo na pag Ingles ang ginagamit ay hindi mauunlad ang Pilipinas? Salamat at maraming salamat. Tapos na pagtanong ni Dinalano, binibigyan ko ng 5 minuto ang panig ng Rachel Mina upang sagutin ang katanungan mula sa kabilang panig. Alam naman natin na sa isang bansa, kailangan na mas maliit na lugar bago ito umunlad. Tulad ng isang barangay, papunta sa isang bayan, hanggang sa buong Pilipinas. Sa paggamit ng sarili nating wika, ay maaari itong umunlad. Dahil kahit subukan natin na walang tulong ng ibang bansa, ay baka umunlad ang Pilipinas kung lahat tayo ay magkakaroon ng matatag na pagsasama at mabuting pagkakaintindihan. Dadagdagan pa po ni Sabina. Tingnan nyo na lang po yung mga politikong nagsasalita ng Ingles. Di ba, hindi naman sila masyado naiintindihan ng mga kapwa nating Pilipino. Kaya, dapat nating gamitin ang sarili nating wika. Ayun lang po. Matapos sagot ng Rachel Mina ang kanilang katanungan, akin na mabinibigyan sila 2 minuto upang makapagtanong sa kabilang panig. Sabihin na natin ang official language ay alam na lahat, pero sa tingin mo ba ay maalam lahat sila magsalita ng Ingles at madali silang makaintindi nito? Yun lang ba? Kaya sagutin ko na. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamagaling at pinakamatatas magsalita ng Ingles sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Ito ay sa survey na nilabas yung nakaraang taon. Number 1 ang Pilipinas. Bukod sa Amerika na gumagamit mismo ng Amerikano o ng wika Ingles, ay naunguna pa ang Pilipinas dito. Actually, sa tutusin, may article dyan na nilabas, may balita nilabas kung bakit ganyan. Kaya, uunlad ang Pilipinas. Kaya maintindihan agad ko ng lahat ng tao at alam ko na lahat ng tao, kahit balik-baliktad ng Ingles, kahit pamali-mali ang maintindihan nila, ay makapagsalita pa rin sila. Yun lamang. Kayo na po ang bahalang humusga kung sinong paniniwalaan. Maraming salamat po sa pagsubaybay ng debate ng Talino 2012 edition. Maraming salamat po sa mga nanood at sumubaybay sa lahat ng programang inyong napanood, especially sa PGTV. Hanggang sa ulitin. Bye!